Heto ho kasi ang problema dito kay Tito Soto. Nanalo ka na ng senador at lahat-lahat, nagtutunog congressman ka pa. Paano ka makakakuha ng suporta sa mga dadatnan mong senador sa Senado kung yung naratibo ng House of Representatives ang sinusulong mo? Nakuha niyo ba mga kababayan doon sa issue ng impeachment? Wala nang ginawang matino yung mga kasamahan niyang dadatnan niya sa Senado. Ha? Yung naratibo ng mga congressman sa House of Representative, yun ang nakikita ng ating mga kababayan na sinusulong niya. Kaya pinagkakamalang kang aso ni Tambay. Kaya di ho tayo magtataka kung mananatili yang si Chis Escudero bilang Senate President ng 28th Congress. Pero bago ho yan mga kababayan, gusto ko ho munang magpasalamat sa mga kasama natin dito sa PH Update. Ilan pa ba kulang? 94,500 na lang ho 1 million na tayo. Palakpakan. Parang ano lang parang 1,000 lang yung 94,000. Hindi, kaya ho natin yan. Konting tiis na lang. Pero sa bagay, no, balik ko tayo dito sa ating pinag-uusapan. Pero sa bagay, no, base ho dito sa pinaka-latest na post ng Manila Bulletin, kaugnay dyan sa ambisyon nitong si Tito Soto na maging Senate President. Ang sabi ho dito sa post na to, Senator Vicente Tito Soto III expressed readiness to take on the role of Senate Minority Leader if he failed to claim the Senate presidency in 20th Congress. Yan sinasabi natin. Yan ang mga banatan. Tipong tanggap mo na yung pagkatalo mo. Kasi ramdam mo na rin na hindi natuto. Puro ka kasi parliamentary proceedings. Alam mo, meron silang maling ginawa. Kasi ganito yun, ganyan yun Ang daming nagsasabi, hayaan natin ang Korte Suprema. Itong si Esco na, sabi, walang maling ginawa ang Senado. Yung forthwith, kumbaga flexible yan. Ika nga. Yung tunog ng mga taga-House of Representatives, yun ang binibida niya kada meron siyang interview. Ngayon siguro nabanas yung mga kasama niya. Anak ng tokwa, ano ka ba, senador ka o congressman? Imbis na ipagtanggol mo kami, yinayabangan mo kami doon sa parliamentary proceedings mo. Pagka tinanong naman doon sa issue ng kuryente, hindi makasagot. Buti pa diyan ka, mag-minority leader ka. Ha? Kasi yung tunog mo pang minority leader. Tunog mo pang congressman. Dapat pala tumakbo ka ng congressman, di senador Ito mga kababayan. Ito pa ang matindi dito. Isa sa mga kasabay nitong si Tito Soto, nagsalita na rin ho. Ang sabi ho niya dito, nitong si Sen. Erwin Tulfo, Sen. Erwin Tulfo, kinumpirma na suportado ng mayorya ng mga senador na manatili sa pesto si Senate President Francis Chis Escudero. Iyak na. Tito Soto, iyak na. Next time kasi, wag mo, hindi ka na nga abogado. Pag nagsalita ka sa media, akala mo kung sino. Parliamentary proceedings. Mali, hindi ako natutuwa sa ginawa nila dyan sa impeachment. Ang dami nilang violation. Hindi nila sinunod ang rules. Anak ng tawa, di naman abogado. Di ba? Nung tinanong sa Super Radio, DCWB, paano natin pabababain ang presyo ng kuryente? Teka, hindi ko napag-aralan yan. Tapos gusto maging Senate President. Ngayon ito ho matindi dito. Kung sakaling hindi maging Senate President, yan si Rodante Marcoleta, pwede na tayo, compromise na lang. Alam nyo naman si PH Update, hindi naman natin ipipilit kung hindi pwede. Pwede na tayo sa Blue Ribbon Committee. Marami tayo nababasa ang post Sa bagay, Blue Ribbon. Binasa ho natin ang kapangyarihan ng Blue Ribbon Committee. Medyo matindi ho pala ang Blue Ribbon Committee. Ito ang kapangyarihan ng Blue Ribbon Committee. According to the rules of Senate, the Blue Ribbon Committee handles all matters relating to the following investigations of malfeasance, misfeasance, and nonfeasance in the office by the officers and employee of the government, its branches, agencies, subdivisions, and instrumentalities. Ganon ho katindi yung Blue Ribbon Committee.
Kaya kung sakaling maibigay yan kay Senator Rodante Marcoleta, presyo ng kuryente, budget, mayayari ho yung mga loko-lokong ano dito. Mga loko-lokong sekretary ni Marcos Jr. Kayo dito, bistiga ako. Pantokwan, ginawa niyo sa budget. Upo. Diba? Yari ho sila dito. Oh. Ano ba sa ibig sabihin ng malfeasance, misfeasance, and non-feasance? I-search ho natin. Eto mga kababayan, ha, pagka yung mga bataan nitong si Bangag, pumasok dito sa tatlo na to, pwede na ho silang ipatawag dyan sa Blue Ribbon Committee. Ha? Malfeasance. This involves the intentional commission of an illegal act. Yari, marami ho yan. Marami ho yan sa administrasyon ni Marcos Jr. Misfeasance. This refer to improper performance of a lawful act. Yari, marami din ganyan. Maraming misfeasance. Diyan sa mga gabinete ni Marcos Jr. Non-feasance. This is the failure to perform a required duty or act. Ano kung dami ho niyan mga kababayan. Di ba? Lahat ng gabinete ni Marcos Jr. pasok dito sa ano na to, dito sa committee na to. Maya't maya, makakapanood tayo ng hearing dyan sa Blue Ribbon Committee kung sakaling si Senator Rodante Marcoleta ang pahawakan niya. Ayun na nga, rekta ho tayo dito sa ano, rekta ho tayo dito kay Senator Alan Peter Cayetano. Ayan. Teka lang, tanggalin natin yan. Tapos, iuusog ko ho ito di. Ito. Hindi, syempre, lang naman. Alam natin yung malfeasance, misfeasance, non-feasance na yan kasi nanonood tayo ng hearing. Siyempre, nakalimutan na natin. Kaya kailangan i-search ulit. Di ba? Ganun lang naman. I-google mo. Hindi mo alam, i-google mo. Ito, pakinggan natin itong mga kababayan. No? Report ito. Kung magkakaroon ng rego doon sa 20th Congress. Game? Ang nagsabi na kung dalawang senador na ang nagsabi na kung ngayon gagawin ang eleksyon, mananatili sa pwesto si Senate President Chis Escudero. Una nang sinabi ni Senador Alan Peter Cayetano na lagpas pa sa majority o higit 13 senador na ang nagpahayag ng suporta kay Escudero. Sinusugan niya ni Senador Joel Villanueva at nakausap niya pa raw mismo ang mga kapwa mambabatas. Pero nilinaw niyang hindi siya ang nangalap ng suporta para kay Escudero. Meron ng... Ito. Kung si Soto man din ang ipapalit dito kay Chis Escudero, huwag na tayo magpalit. Maglolokohan lang tayo dyan. Hayaan nyo na si Chis Escudero. Basta yung Blue Ribbon dapat kay Senator Marcoleta. Mayorya. I guess kasama na ako doon sa 13. Mangyayari ang eleksyon sa pagbubukas ng sesyon ng 20th Congress sa July 28. Matunog na katunggali ni Escudero ang nagnanais magbalik Senate President na si Tito Soto. Kung iahalal ako ng aming mga kasama, sila yung uusap-usap para gawin ito, tatanggapin ko. Pero kung hindi pala rin, handa raw siyang maging minority leader. Traditionally, kung sino ang mata... Di ka ba naman loko-loko? Hindi ka ba naman kasi loko-loko? Di ba? Dapat, kung gusto mo maging Senate President, wag mong busitin yung mga dadatnan mo si Senado. Anak ng toko. Hindi, dami nila hindi nila sinunod yung rules. Yung rules na ginawa namin. Yan, nabuisit yung mga kasama niya. Gusto maging Senate President, minority leader ka, Brad. Talo sa pagka-Senate President, siya ang magiging minority leader. Pero pwedeng iba rin ang maging proseso. Pangunahing trabaho ng minority leader ang suriing mabuti ang mga panukalang isinusulong ng mayorya at magbigay ng constructive o makabuluhang kritisismo. Tiniyak ni Soto na magagampanan niya ang tungkuling yan kahit pa inendorso siya ni Pangulong Bongbong Marcos noong eleksyon. I always espouse the independence of the Senate. That is the way you will be able to preserve Independence of the Senate daw. Atat ka pa dun sa mga congressman na umpisaan ng impeachment loko-loko talaga yung tipong pambihira Wag ganon ha.
Wag ganun, wag ganun. Wag mo kami lokohin. Integrity and the reputation of the Senate if you remain independent. Gusto raw sana ni Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros na maging minority leader. Pero aminado siyang malabong mangyari yan. Meron daw kasing ibang grupo na mas may numero bagamat hindi niya pinangalanan kung sino. Ani Ontiveros, nagdidiskusyon pa sila ng mga kaalyadong Senador Bam Aquino at Kiko Pangilinan. Based on the numbers, mas realistic na maging bahagi ako ng isang independent bloc or basta maging isang independent senator. Hindi, based sa numbers, manatili kang maghanap ng mga witness. Yun ang gawin mo, Brad. Based sa number, based sa number, makipag-usap ka sa sandamukan. at based sa number na nakikita ko, magbukas ka ng panibagong hearing at kwentuhan mo kami noong mga witness mo. Tapos tatanungin siya ng mga kababayan natin. Ang tanong, ang lagay ganun-ganun na lamang. Ang tiniyak ni Ontiveros, hindi siya aanib sa mayorya. Gusto ko talagang magsalamin kami o magsalamin ako dito sa loob. Paano ka mananalo ng presidente kung nasa minority ka, Brad? Kung gusto mo maging presidente, panalunin mo yung majority. Kasi yung mga boto na yan, nandoon sa mga majority dyan. Sabihin na natin, Senator Marcoleta, yan dapat ang mga kaibiganin mo. Huwag ka may pagkaibigan sa mga kaibigan mo dahil di kayo papanalo ng pagka-presidente. Kausapin mo si alias Rene. Sa kanya ka makipagkaibigan. Ang bira ka, loko-loko ka kasi. Yan ang daming pwede, di ba? Dapat sana masyadong garapal kasi. Loob ng Senado, dun sa mas malakas na oposisyon na gusto kong buuin namin, tulungan namin buuin sa labas ng Senado. Samantala, naghain ng kani-kanilang priority bills ang mga senador sa pagsisimula ng 20th Congress ngayong araw. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Amor Santos. Yan na nga mga kababayan, yun ang pinaka-latest. Diyan, tatawa ako sa itsura nitong si Senator Villanueva. It's a prank. Sabi siguro niya, no? Comedian kasi yan, si Soto, comedian, no? Yan, it's a prank ka tuloy. Gano'n ka kasi, bida-bida ka di ba? Huwag ka kasi siyadong bida-bida Kung meron kang bubwisitin, huwag yung mga dadat-dan. Gusto maging Senate President, binibwisit mo yung mga dadat-dan mo. Kung di ka ba naman kalahating nangangamoy, ang tawag dito, bataan ni Tamba, ito yung gagawin yan. Pero dahil gusto mo magpabida doon sa boss nyo sa alyansa, bilisan ng impeachment. Pero gusto ko maging Senate President. Teka lang, sabi ng mga kasama mo, no? Teka lang, kami tinataguyod namin ang independence ng Senate. Naninindigan kami sa Senado. At ikaw parang nagpapasakop ka dito kay Tamba. Ano ba yan? Di pagka naging Senate President ka, parang magiging under tayo ni Tamba, ganon. Anong toko? Hindi, base sa mga galaw mo, Brad. Hindi ko sinasabing under ka niya, ha? Base sa galaw mo. Kasi yung galaw mo yung mga galawan mo yung mga, hindi nila sinunod the rules, parliamentary proceedings. Bagsak pala minority leader. Sakit mo sa ulo, Brad. Literal na masakit na ulo ko. Mas sumasakit pa sa mga pinagagawa mo. Sa totoo lang mga kababayan, di ba? Nung ilang araw, parang sisipunin tayo. Virus siguro to. Dahil minamayat-maya natin si Risa, nagka-virus tayo. Totoo lang, di ba? Narinig niya, nasasamid tayo, di ba? Na-virus ako ni Risa. Dito tayo kay Senator Joel Villanueva. Ito yung kanyang ika nga birada. Anuin ko na nga to. Kunin ko na nga to, snip ko na to para umpisa na natin to mga kababayan. Senator Joel, salansan mo yung nag-aambisyon na maging Good afternoon. Sir, may patanong si Los Baños.
Sabi niya, sino po yung susuportahan yung Senate President sa pagbubukas ng 20th Congress? Kung ngayon nga po ang botohan, alam na natin na I think your information is as good as mine na si Senate President Chis Escudero will be retained as our Senate President. I know for a fact na maraming akong nakausap din na senador, and just like the majority of the members of the incoming 20th Congress, I am also in support of the current Senate President. Bakit? Me too. Even I in PH Update. I support Chis Escudero. Ayoko yung yung 'di ba? Pero kung pinakitaan mo kami ng tikas no. Alam ko kung paano pabababain ng presyo ng kuryente malamang sa malamang bida ka ngayon diyan, 'di ba, Brad? O at hindi mo biniwisit yung mga kasama. Di nila sinunod yung rules. sa bawat interview niya, nag-aalburuto siya. Basically, if you look at his accomplishments, I've known him for quite a long time. You and I would know, man, deputy minority leader ako nung nasa Kamara kami nung minority leader si Senator then minority leader Chis Escudero. I've seen his work. I have seen how sinasabi ko nga advantage and disadvantage minsan yung pagiging OC niya kasi for the past few months na nandito sa Senado, pag humingi siya ng tulong for instance sa akin, ito tutukan itong isang panukalang batas na ito maipasa etc. We would be spending and burning midnight oils literally here in the Senate. Siguro kahit tanungin niyo po yung mga nag-i-stay dito, yung ating ating elevator girl na pag nakikita kami, mag-overtime na naman ba kami? So, yun po, for me, madali ho yung naging decision because result-oriented po tayo eh. At the end of the day, you look at the accomplishments of the Senate during his tenure, marami ho talagang naipasa. And at the same time, hindi, kasi ang tingin ko dito kay Soto, akala niya madadaan niya sa seniority. Akala niya madadaan niya sa experience yung madadat na niya dyan, yung tipong, dadaling ko, dadaan ko sila sa parliamentary proceeding. Ano ba ito ka? Wala, hindi nadaan sa... yung Teka lang. Hindi mo nadaan sa parliamentary niya proceeding. Sa ating mga senador. Yun lang pag-file kanina, 'di ba, ng bills, binigyan niyan equal treatment lahat ng senador, bago ka man or luma. Sir, when you say he has the numbers, more than 13 na? I think so. I cannot divulge exact numbers, but I can only speak for myself and those that I have talked to, which I cannot divulge yung names nila, and they told me that they are supporting. It's a super majority. Hindi ko masasabi po yan. I cannot say that at this point in time. Sir, meron daw kasi inaalok ka pa din yung support. Oh, sorry. I don't hear anything. Kapalit. Alam nyo, if every time may mga pag-uusap tungkol sa leadership change, etc. It's just but natural to talk about who would get this and that. Kayo naman mga reporter, siya ang OA nyo naman. Alam nyo naman, normal lang yan. Bigay mo to sa ganito, bigay mo to sa ganyan, di ba? I support you, Chis Escudero, basta bigay mo sa akin yung ganito. Di ba? Ganun naman. Susuportahan kita, Chis. Basta bigay mo kasi base sa naririnig natin, Chis na talaga eh. Diba? Sila na nagsasabi dyan, kung ngayon gagawin butuhan, kung ngayon gagawin yung ganito, panalo si Chis. Blue ribbon na lang kay Senator Rodante Marcoleta para yung mga mispeasants, malpeasants, non-peasants, may kaalalagyan ko. Dami yan.
Dami niyan, di ba? Dami niyo siya administrasyon ni Bang. Consultation with the majority who do you want to head this particular committee and all, di ba? May mga alliances yan may mga grupo-grupo, so it's just but natural. We've been here for quite a long time. Sir, will you be reinstated as the majority? I cannot say that. Only the members of the majority can elect the majority leader and other positions. Would you accept it if they elect you, sir? I saw the interview of Senator Cayetano where you particularly asked that question, and I'm humbled, I'm honored, and siguro maganda ring sagot yun doon sa maraming naligaw na tupa doon sa nagtanong sa akin si Senator Amy. Lagi akong natatanong talaga sa plenaryo, no, tungkol sa rules. So, yung sinabi ni Senator Alan na logical, nakakataba ng puso at nakaka-humble. And I think I also know my worth in the Senate floor, kaya okay sa akin either or ang importante sa akin kasi ma-push ko, and that's the reason why I'm here today. Itong mga bills na priority measures that I wanted to pass. I only have 3 years left as a member of the Senate, and I don't intend to run anymore in public office. Confident and definite na si Senate President Escudero. I am confident because I've talked to at least majority of the senators. So I can say that. But of course, every day is another day. Hindi ko masabi kung magbabagong isip yung mga nakausap ko. But as far as I'm concerned, dun sa mga nakausap ko, 13 mahigit na yung nakausap ko na they are in... Well, we are all in talks. Ganyan talaga, kahit nga hindi mo kasama naboboto kay SP Soto, nakausap ko, SP Cheese, nakausap ko rin. So, alam mo na yun kasi that's how it works, madam. You talk to each other, may mga iba na ayaw, may mga gusto, may ibang gustong interesado rin, di ba? So ang point ko lang is as far as I'm concerned, sa mga nakausap ko the past 2-3 weeks, meron ng mayorya, but to say that come voting day, they have the same decision, it's not for me to decide. Kaya ako nasasabi na personally, I think tama yung mga naririnig natin na information that as of today, at this point in time, I think Senator Escudero enjoys the support of the majority of the members of the incoming 20th Congress. Parang ano yun parang narinig ko yan doon kay Subiri, di ba? Yung iba nagte-text pa sa kanya, sinasabi ng mga kasama niya, Brad, basta sa bata mo kami. Di ba? Kinabukasan na gano'n, nagtalo na yung parang ganyan din yan. Kung sakaling magkaroon na rin ko doon, yan magagawa natin. Ganun talaga buhay. Diba? Nagpapaikot din ba kayo ng resolution o nagpapapirma? Hindi po. Hindi kailangan? Hindi po ako nagpapaikot. Pero ano yun, hindi ba yun kailangan para talagang yung commitment mapanghawakan? Yes and no. But I think at the end of the day, yung sinasabi kong the day in itself na botohan, pwedeng magbago, diba? So, hindi ko ma-i-ensure na sa araw ng pagboboto at pagtatalaga ng Senate President, parehong pangalan pa rin yung babanggitin nung mga nakausap kong senador. But as far as I'm concerned, the past 3 weeks, I've spoken to at least 13 members who actually told me na they are in support. Pero the past 9 years ninyo dito, nagkaroon ng pirmahan talaga sa Senate presidency? Dati, I'll give you an example. Dati, ang uso parang nasa isang papel lahat nakapirma, di ba? Tapos titignan mo kung sino yung nakapirma. But yung lately, yung huling nakita ko before we were removed as... I wasn't removed. I resigned as a majority leader. Parang one pager each, di ba? Kaya ba walang pangangailangan na gawin yan? Or do you intend to do that? Hindi naman kasi ako tumatakbong Senate President, kaya siguro
wala akong intention banggitin kung anong mas prefer ko. Sir, kayo po ba ang nag-gather ng votes for SPGs? Hindi naman. Kayo ang nandito, sir? Hindi naman, but I think most, if not all, of the members, current members of the Senate, knew very well na itong mga nakaraan, kayo nga, pati nga kayo nalilito eh. Akala nyo, joke pa ako eh. Kasi nandun pa rin ako, nagtatagal, spend more time on the floor, pati pagtulong doon sa pagpasa ng mga batas bago matapos yung 19th Congress. So I think alam ng lahat na I enjoy working with Senator Escudero as well. Sir, ano naman yung nakikita nyo na parang, kasi sabi ni Senator Tito Soto, open daw siya maging minority leader. Lahat ng posibilidad po pwedeng mangyari. At if Senator Soto would go for the minority leadership, I think he would be a very effective minority leader. Para po sa akin, at the end of the day, yun nga, pagdating ng botohan, at uulitin ko, yung hindi bumoto doon sa nanalong Senate President, sila po yung nasa minorya. At hindi ibig sabihin na ikaw ay nasa minorya o oposisyon sa Senado, hindi ibig sabihin oposisyon ka sa administrasyon. So yun, magandang maintindihan din ng taong bayan. So what happens now to the seatmates? Kasama kayo doon? Madami sa amin, mas majority sa amin ang nakita nyo naman majority sa amin are working side by side with the current Senate President nitong last few months ng ating 19th Congress. Sir, bakit kayo nag-decide na siya yung supporta? Di ba siya yung dahilan kaya kayo napatasok na? Hindi ko tinitingnan yung ganong huling phrase mo na siyang dahilan na napatalsik. Kasi una, hindi naman ako napatalsik, nag-resign po ako. Pangalawa, tinitignan natin lagi yung performance. Tinitignan din natin lagi yung kung saan mo maipupush yung iyong mga adhikain at advokasya sa susunod na kongreso. Kagaya na lang, for example, ng issue on open BICAM. Ever since ang Senado, sa pagkakaalam ko, ang Senado, ever since has been very keen and passionate in ensuring that there is transparency, not just in budget deliberations, but also for all the measures that we are passing. So, hindi ko alam saan nanggagaling yun. Biglang may nagsasuggest, but it's been there at hindi naman nawawala po yun. Laging invited ang members of the media at any Tom, Dick, or Harry can actually attend our hearings and BICAM conferences. And again, hindi lang po sa budget, kundi sa bawat panukalang batas na aming tinatalakay dito sa Senado. Sir, paano yung di ba majority, minority? Saan tatayo yung independent kung na sinasabi nila Senator Risa na if ever, baka sila yung magiging independent mo? Well, yun yung intricacies sometimes of the setup of an institution like the Senate. Kung hindi siya bumoto doon sa Senate President, tapos hindi din siya boboto doon sa minority leader, then parang nasa gray area siya, and ang pinakamadaling sabihin, independent itong bloke na ito. But at the end of the day, you only need the majority and the members of the minority. So if the independent will not allow themselves to be part of the majority or get committees, then it's also their choice. But most of the time, sa dami ho ng committees at kakaunti yung miyembro ng Senado, most of the time talagang nabibigyan po lahat. If you recall, minority leader, deputy minority leader, humahawak ng mga major committees. So sir, kapag independent yung isang senator, may chance, may risk na hindi mabigyan ng committee chairmanship? Usually, ang nangyayari is dahil wala kang binotong minority leader or Senate President, ang usual na nangyayari talaga is hindi ka mapaprioritize to whatever committee you are gunning for. But I think that's natural.
Pero sir, For sample purposes, yung minority, kasi ngayon po ang pinag-uusapan is, kanina po kasi may press kung si Senator Risa na alam niyang wala siyang numbers for minority leader post, and then si Tito Sen naman po ang nagsabi naman ay willing naman po siyang maging minority leader. Ano ba yung kahalagahan ng minority leader? Napakahalaga ng miyembro ng minority, ng oposisyon dito sa Senado. I was once a member of the minority in the House of Reps. Nakita ko yung value and importance of double, triple checking every bill, every measure, including the processes that we are implementing here in the Senate. Yan yung talagang bumabantay at sinisiguro kasi at the end of the day, ang gusto nating lahat, whether you are a member of the minority or the majority, ay masiguro na yung batas na ating ipapasa ay na-check ng husto, na-anticipate ang bawat anggulo na po pwedeng mangyari, mga senaryo kung saan itong batas na ito ay talagang mai-implement, ang batas na ito ay sound and constitutional, at masiguro na makikinabang dito ang taong bayan. So napakahalaga po niyan. Para po sa akin, yung mga past minority leaders natin, Senator Frank Drilon, Senator Coco Pimentel, Senator Ralph Recto, talagang saludo tayo dyan sa tatlong naging minority leader na yan, na hindi pumapayag yan na ipapasa lang ang batas ng ganun na lamang. Talagang they will make sure na may thumbprint ng oposisyon at ng minorya yung bawat panukala na lumalabas dito sa Senado. Sir, speaking of committee chairmanships, may mga nag-request na ba? May mga napagbigyan na ba dito? Kasi usually may iba-iba yung pronouncement ng mga senators. Merong may gusto pareho sa basic education. Paano i-resolve to, sir? Yan po ay talagang natural sapagkat everyone would have some overlaps when it comes overlapping requests, and inaayos po yan ng liderato once ma-elect na ang ating Senate President. So I don't think I am in a position to say what is going to happen or who is fitted, or siguro yung personal choices ko I can mention, 'di ba? Sa education, makita mo naman kung sino yung mga talagang nandyan sa education advocacy. Agriculture, nakita mo naman din kung sino yung merong masidhing pagnanais na pangunahan itong Committee on Agriculture and things like that. But at the end of the day, it is still the members of the majority who would decide kung sino yung makakakuha nitong mga committees po na ito. Sir, sa priority bills nyo lang, sir, hindi kasama yung legislated wage hike. Will you push for it? I am pushing for it, but for me, mas important po sa akin kasi yung Living Wage Act, dahil ang nilalayon nitong panukalang batas na ito ay maiakma yung minimum wage po natin na itinatalaga ng mga regional wage boards. Masiguro natin na ito'y makatarungan, sapat po doon sa pamantayan ng pamumuhay ng ating mga manggagawa. I have nothing against increasing itong mga sa minimum wage na inire-report out ng ating mga regional wage boards. In fact, I wanted to strengthen our regional wage boards. I wanted to make sure that they are using the right data. Kasi if you recall, in so many instances here in the Senate, lagi nating tinatanong yung basehan, di ba? And then pag yung basehan, yung nakikita natin, minsan hindi pareho yung basehan ng isang regional wage board doon sa kabilang regional wage boards. We are also aware na hindi naman po pwedeng pantay-pantay yung sinusweldo ng isang manggagawa na nandoon sa far-flung areas na kulang ang kanilang infrastruktura, kulang ang mga negosyante o locators, for example, dun sa kanilang lugar. Kaya talagang mas mababa. But if we have a universal formula as to how we are going to compute itong mga pagtaas ng ating sweldo ng ating mga manggagawa,
for me, ang pinakamahalaga ay gamitin itong living wage as a basis para po itaas yung sweldo ng ating manggagawa. Yes, ma'am. Sel, last na, for soundbite lang din po, Mary Mon Reyes from One News. Ano lang po yung masasabi nyo kaya sa pagrolyo ng impeachment ngayong bukas na talaga yung 20th Congress? Inaasahan nyo po ba na may bloodbath o bubble bath lang din po talaga? Una, gusto ko laging sabihin sa ating mga kababayan. Nakakatawa talaga itong mga, okay na yung bubble bath kayo talaga, oo. Kung pinagkakitaan nyo na yung impeachment na yan, tumigil na kayo. Walang nga talaga itong mga reporter na ito, bubble bath, blood bath. Okay na, bubble bath, kung anong klaseng bath yan. Di ba? Bayan na maging mapagmasid, maging matalino sa pag-assess ng mga information. Napakadami yung fake news, no? Kahit na napakaklaro ng order na hindi dinidismiss, pilit pa rin sinasabing dinidismiss. Napakaklaro ng order na habang pinapasagot ang Kamara de Representantes, pinapasagot din po yung defendant. Noong June 23, huling araw nung pagsusumite ng answer na ayon sa ating Rules of Procedure on Impeachment Trials, naghain na po yung at nagsumite yung grupo ni Vice President Sara Duterte at yung kanyang legal team, yung kanilang answer, yung tinatawag na ad cotelam bilang tugon po dun sa articles of impeachment. Noon naman pong Biyernes, June 27, nagsumiti naman po yung House Prosecution Panel ng kanila pong reply doon sa answer ni VP Sara Duterte. Today, earlier this morning, we have received from the Senate Clerk of Court yung distributed copies of the documents to the senator judges. So itong panahon pong ito, bago pa man magsimula ng opisyal ang ating 20th Congress, meron na po kami ng mga dokumento at mga pwedeng gawin na aralin na mga isinumite po sa amin. Ang para sa akin lang po, sa ating mga kasamahan dito sa Senado, and you and I know very well from day one that I have been calling for senator judges na conduct themselves as senator judges talaga, diba? So yun yung importante po, wala tayong kilingan, kasi whatever the decision will be, I also believe na mas importante na yung tama yung proseso, tama po yung pag-assess at pag-implement at pagtugon namin dito sa impeachment proceedings rather than doon sa whether dismissal or acquittal. Yun ang tingin ko na mas importante. Ayun na nga, dito na natatapusin itong ating video na to. Maraming salamat to sa pagsuporta sa PH Update, sa mga nag-subscribe ngayong araw na to. Maraming salamat to. Konting tulak na lang, ika nga, makakamtan na ho natin ng 1 million views. No? Ay, 1 million subscriber. Maraming salamat mga kabay. Mag-ingat po kay lahat. Mahal natin Pilipinas.